1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hello mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre kung ako naman ang tatanungin ninyo, nakita naman ninyo ang beauty ng lola ninyo. Overload pa rin, di ba? Oh my gosh! Ang ganda natin ngayon dito sa long hair. This is the first time na nagustuhan ko yung long hair kasi nakikita ko yung aura. Ganyan talaga yata kapag bago, born again, di ba? So yun, so born again siya dahil lang. Anyway, so yun. So ano ang chika? Ano ang balita? So Geisel Ortega, ayun, Los Valdez pa rin sa Aklan. Charot, so yun. Wala pa rin nabubuking ang Geisel sa Aklan kasi nga, di ba, pandemic. So naloloka ang lola ninyo. Drain na siya doon sa Aklan. Buti na sila. Charot. So akala niya kasi pinili niya yung Aklan na magtrabaho doon kasi akala niya winner na winner siya sa mga booking doon. Pero yon, Diyos ko, para siya nagkombento. Di ba? Ganyan talaga ang buhay. Hindi taon-taon ay laging masaya at masigla. Guys, nako! Sus ko, parang si Curagan Karag lang yan. Los Valdez, di ba? So yun, Los Valdez, si Curagan Karag doon nga sa jowa niyan. At pinili si Miss Kenya. O, di ba? So yun, so ito, ang ganda natin ngayon. Diyos ko, hindi si Angelica Panginiban ang nasa inyong harapan. At lalo naman po, hindi si Bea Alonso. Ako po ay si Samantha Bernardo. So yun, Samantha Bernardo. Si Mama Sam, o di ba? Gandang-ganda ako sa itsura ko. Ewan ko kung bakit. Kasi parang nakuha ko yung tamang timpla ng buhok na to. Kasi yung buhok na to, ang hirap talaga. Pangit pala ang black hair, no? So dapat medyo lagyan mo talaga siya ng ng kulay-kulay para bumagay talaga. Pero parang ito lang yata ang araw na to, yung nagustuhan ko tong long hair na to. Kasi kamukha ko nga si Catriona Gray, o diba? So yun, so kanina umaga, bumaba ako dun sa baba, eksena ako dun, ganito yung itsura ko, syempre, tuwan-tuwa sila, tas ganun ako, diba? Super model lang ng dating. Ayun, nasabi nila sa akin, "Are you girl?" O diba? Tapos kami nakakalokan teenager. So sabi niya sa akin kung babae daw ako, "May mukhang bang babaeng ganito? Tsaka kang babae." Charot. So sabi ko naman sa kanya, "What did you think?" Sabi niya, "I think you're a girl." O diba? So yun, sabi ko, fine. O diba? So nakakala siya sa buhay niya. Yung mga bata kasi hindi marunong magsinungaling niya. Siguro gandang-ganda siya sa akin. Mukha kasi akong pang Serex. O diba? Serex talaga. So kamusta naman? So yon. So marami tayong chika ngayon. So sabing ganon, Roberta Tamundong. Tama ba? Tamundong. Miss Ecotin International 2020. Plano bang sumali dito sa Miss Universe Philippines? Anong masasabi mo, Mama Sam, kung sasali siya? O, di ba? Ay nako, si Roberta, alam mo, 19 years old lang yung batang yan. Pero marami na siyang napatunayan. Dati siyang Miss Butchan ng Laguna 2019. Dati rin siyang Miss Bikini Philippines 2019. First runner-up, o, di ba? At saka syempre, Miss Sambeda ang lola ninyo. Oh my gosh, siya yung manin ng 2020. At sumali nga sa Miss World Philippines at nanalo nga ng Miss Miss Philippine Eco Teen 2020 at naging Miss Eco Teen International 2020. O di ba? Diyos ko. So kung sasali siya sa Miss Universe Philippines, I think hindi siya mananalo doon. Charot, so yun. I think kailangan niya sigurong pag-aralan ng husto kung ano ang galawan, kung paano gagawin. Kasi potential naman talaga itong si Roberta. Wala akong nakikitang mali kung gusto niya sumali dito sa Miss Universe Philippines. Pero parang paghandaan niya ng todo-todo, wag muna siyang sumalang this year. Kumbaga parang hihinog niya muna yung sarili niya. Either na marami na siyang
pageant na experience at saka meron na siyang international pageant experience, pero kasi syempre iba yon, iba ang Miss Universe. So I think kailangan niyang sigurong pag-aralan ng maigi kung ano ang meron sa Miss Universe, at naniniwala naman ako kay Roberta na isa sa mga magagaling na kandidata for sure kung sakasakaling sasali siya dito sa Miss Universe. Kailangan lang talaga ng proper training for the Miss Universe Philippines, kasi alam natin na iba din ang Miss Universe, iba ang Miss World Philippines. Sa Miss World Philippines, maraming corona nung sumali siya, tapos napunta nga sa kanya yung Team Eco International. At pagdating naman sa Miss Eco International, iba din ang galawan doon, di ba? Hindi natin pwede ikumpara yung experience niya na meron siya doon sa may Eco Team International, tapos dadalhin niya dito sa Miss Universe. Kumbaga parang iba pa rin talaga ang Miss Universe. Either na may experience na siya kung ano ang gagawin, kung paano ba siya makikipag-compete, maganda yon. But syempre, mas maganda kung pag-aralan niya ng maigi kung ano ang meron sa Miss Universe. Para once na sumali siya sa Miss Universe Philippines, madali niya itong makukuha. O, di ba? Hindi yung maliligwak siya kasi sayang yung quality na meron siya. O, di ba? So, yon. So, anong tingin ninyo, guys? Tingin ba ninyo, pwede ba siya sumali sa Miss Universe Philippines? At tingin ba ninyo, makukuha niya ang corona ng Miss Universe Philippines kung sakasakaling sasali siya? So, please comment below about Roberta Tamundong. O, di ba? Tamundong. O, di ba? Apelyido pala nakakaloka na. Diyos ko, parang sabong lagi. Parang tandang sora. O, di ba? So, yon. So, ito pa isang chika. Samantha Bernardo. Oy, pwede pang sumali sa Miss Supranational. So, ibig sabihin, pwede siyang sumali kasi 29 years old ang tinatanggap ngayon ng Miss Supranational. At Samantha Bernardo, mag-29 years old pa lang. Ay, bongga yan. So, natatandaan ko si Samantha, sumali sa Binibining Pilipinas, di ba? Tapos yung last na sali niya, kasi twice siyang sumali, yung last na sali niya, ang target niya talaga doon, Miss Supranational. Ayun talaga yung ini-aim niya. Kaya lang, minalas at nalipat itong Miss Supranational sa ibang pageant sa Miss World Philippines, kaya naging target niya na lang yung Miss Grand International at saka Miss International. Pero, kung talagang destiny niya talaga na maging Miss Supranational, malay naman natin this time, di ba? Kung sakasakaling sasali siya, baka siya na talaga ang makakuha ng corona sa Supranational. At baka dito yung kapalaran niya na makakuha din ng corona, di ba? Kasi lagi siyang runners-up. So, yun. So, I think good kung sasali siya. Tapos, kaya lang, kailangan niyang mag-compete sa Miss World Philippines, di ba? At ang problema, hindi natin alam kung ang Miss World Philippines kung mag-upgrade din ba sila ng qualification nila sa pagdating sa edad. So, yan ang aalamin natin. So, ako masasabi ko, good shot kung sakasakaling pwede at kung gusto pa ni Samantha Bernardo sumali sa pageant, o diba? So, yun lang yun. So, kayo guys, ano bang tingin ninyo? Tingin ninyo, dapat bang sumali ito si Samantha Bernardo sa Miss Supranational 2022? Please comment below kung anong say mo dito sa aking chika about Samantha Bernardo. Isa pang chika na pinag-uusapan ng lahat, sabing ganon. 2021 powerhouse country tayo, pinatunayan uli ng Pilipinas dahil sa sobra nating nadaming nakuhang corona. But 2022, tingin mo Mama Sam, magiging powerhouse ba ulit tayo? Charot, so yun. Ibig sabihin niya, madami ba tayo makukuha uli na corona? Yun. So powerhouse naman na ang Philippines. Kumbaga parang forever na yan, isa na yan tinitignan na parang, ay nako, magaling na country yan pagdating sa pageant, di ba? Ganda ko, di ba? So yun. So ngayon, ang aalamin natin dyan, nung 2021, nakakuha tayo ng maraming corona katulad ng Miss Globe, isa sa mga nakuha natin yan. Miss Intercontinental, di ba? Ando dyan din yung Miss Aura, Miss Culture, at kung ano-ano pang mga minor pageant ang nakuha nating award. Pagdating sa major, ligwak tayo. Charot. So wala pa tayo nakukuha major award. Major crown nung nakaraan taon, puro minor. But it's still crown, di ba? Yun yung importante. It's still name of the Philippines. So, di ba? Kaya nga sinawat hindi niya binigay yung Miss Grand sa Pilipinas kasi hindi siya minor, sabi niya. Isa daw siyang major. Major na sabotage. So, yun. So, ito na.
So, sa isang taon, tingin ko, why not? Di ba? Kung ang mga kandidata na ipapadala natin sa international pageant ay, nako, mga ng bonggang-bongga. Ako naniniwala ako na makakauwi tayo ng corona ngayong 2022. Hindi yan maaari sa Miss World o maaari sa Miss International, maaari sa Miss Grand, maaari sa Miss Universe, hindi natin alam. Basta ako naniniwala ako, isa sa mga major crown sa pinaglalabanan sa international pageant ay may uuwi ngayong 2022 ng Pilipinas. Mark my word. Diba? So yun, ayun yung nakikita ko. Talagang sabi ko, ay nako, nung isang taon puro major tayo. This year, mamamayagpag tayo sa diba? So yun. So ako, feeling ko, yes, kayang natin mag-uwi ng corona ngayong taon na to. Kasi nakikita ko lahat ng girls ay palaban, tapos yung mga organization medyo ano sila ngayon, yung parang gusto nila talaga maaga mag-pageant, di ba? Sana na lang ang Miss World Philippines maaga din mag-pageant para naman mapaghandaan ng mga kandidata nila yung paglaban sa international pageant. Kasi sa totoo lang, ang gagaling, di ba? So nung isang taon, grabe, tingnan mo nga, halos mag-place na sila talaga sa mga finals, sa semifinals, sa runners-up, o so malay mo naman, di ba? So, yon. So, ako naniniwala ako makakapag-uwi tayo ng corona. Mark my word. So, yon. So, Powerhouse Philippines is a powerhouse. Forever time powerhouse. Hindi kili-kili power. Hindi katulad ng ibang mga kapitbahay natin. Iba ang power na meron sila. Di ba? So, yon. So, yon. So, tignan natin guys in the future kung tayo ba ay makakapag-uwi talaga ng corona na, ano ba, nakakain ko yung buhok, ng major crown. So, yon. So, guys, ano guys tingin ninyo? Kaya ba natin mag-uwi ng corona sa susunod na taon? Please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang say mo dito sa pinag-uusapan natin. O, di ba, kung kaya ba natin mag-uwi ng corona na major crown na yung taon na to sa beauty pageant. Please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang opinion mo dito sa pinag-uusapan natin. So yun guys, maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang support ang binibigay ninyo sa channel ko. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe dyan, kung nagagandahan ka sa akin, mag-subscribe ka na, di ba? So yun, sobrang ganda ko, mag-subscribe ka naman. O di ba? So yun, hindi ko kamukha si Freddy Aguilar ngayon. Ang kamukha ko ay si di ba? Samantha Bernardo, di ba? Ang sexy ko kaya. Di ba? So yun, ang ganda ng itsura ko, I feel beautiful tonight. Di ba? Sila Marvin, kamusta naman na? Ano na nangyari sa inyo Marvin? Ba't parang hindi na kayo nagpaparamdam? Ayaw nyo na ba sa aking magandang mukha? Di ba? So maraming salamat guys sa walang sawang suporta na binibigay ninyo. Kaya guys, hanggang sa muli natin chikahan. See you tomorrow!